Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa Dasudra Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Lunes ay matatagpuan sa Lucas, Kabanata 18, talatang 1. Lucas 18:1. Ito ang sinasabi. Sabi ni Jesus sa kanila ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, O Diyos, sa unang araw ng linggo, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa amin. Lalong-lalo na, Panginoon, sa kami ay papasok sa aming mga trabaho. Kami po'y ingatan mo sa kalsada, Panginoon. Lalong-lalo na kung kami ay nagmamaniho ng aming mga sasakyan. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong mapagpakumbaba upang hindi kami magkaroon ng mga sigalot sa lansangan, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon. Pagalingin upang patuloy silang makapaglingkod sa kanilang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa aming Diyos na siyang naglikha sa amin. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan. Haplusin mo, Panginoon, upang magkaroon sila ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga nagawang pagkakamali at pagkalooban mo ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming mga kaibibayan na bigyan mo po ng tapang na ipaglaban ang tama, Panginoon, at mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian mula sa aming mga pinuno, Panginoon. Hayaan mo silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Panginoong Hesus, dalangin ko na ang bawat isa sa amin o ang bawat mga leaders ng aming bansa ay magkaroon ng isang pusong mapagpakumbaba, pusong maawain, pusong mapagmahal,
Bigyan mo sila, O Diyos, upang ang aming bansa, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakaisa, hindi pagkawatak-watak. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nasa kanilang mga tatrabaho, Panginoon. Sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan, mga taxi driver, jeepney driver, bus driver. Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa. Bigyan niyo po ng pasensya, mahabang pasensya, ang bawat nagmamaniho sa lansangan, Panginoon. Kamakailan lang, Panginoon, ay mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa lansangan. Isang matanda ang binugbog ng isang bata pa, Panginoon, dahil lang sa pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa lansangan. Kaya Lord, dalangin ko na naway bigyan mo po ng pusong mapagmahal ang bawat isa upang hindi po sila hahantong sa hindi magandang pagkakaunawaan, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa upang sila, Panginoon, ay magising sa katotohanan na tayo mga Pilipino na dapat magmamahalan. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga kaibigan naming nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga OFW, tulungan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga kaibigan namin, mga kasambahay, Panginoon. Bigyan mo po sila ng karunungan, kalakasan, Panginoon. At maging ang kanilang mga employer, O Diyos, ay naway sila'y mapagmahal sa kanilang kasamahan sa bahay. Naway huwag mong ipahintulot na ang iyong mga anak, Panginoon, ay mapahamak sa mga taong walang puso, Panginoon. Tulungan mo po sila at ingatan mo po ang bawat isa. Gayon din po ang lahat ng mga nagtatrabaho doon, maging sa bahay man, sa opisina man. Lord, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa bawat isa. Bigyan mo sila ng karunungan. Gamitin mo din sila, O Diyos, bilang asin at ilaw sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang mga estudyante na ngayon ay online class po sila dahil sa bagyong Ramel at mga karamdaman, Panginoon, na lumaganap sa aming bansa. Gayon din po, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa aming mga estudyante, Panginoon. Tulungan mo po sila na sila ay magkaroon ng magandang buhay, Panginoon. Hindi sila magkakaroon ng karamdaman. Gayon din po ang mga guro. Patuloy mo po silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan. Bigyan mo sila ng karunungan, O Diyos, upang maituro nila ang magandang asal, values sa kanilang mga estudyante. Ingatan mo ang mga guro, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng proteksyon, Panginoon, sa araw-araw. Gayon din po, Panginoon, patuloy namin inilalapit sa iyo ang aming mga kaibigang mangingisda, naghahanap buhay sa mga karagatan. Ingatan mo sila at patuloy mo po silang bigyan ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, na hindi mapahamak sa laot ng karagatan. Tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sila sa laot ng ang malakas na hangin ay kanilang naranasan at ito iyong pinahinto, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kaibigang magsasaka na patuloy mo po silang ingatan upang marami silang mga pananim na may tanim, Panginoon, katulad ng palay, prutas, gulay at iba pa.
Na tulungan mo sila, O Diyos, na hindi masira ang kanilang mga pananim dahil sa bagyo, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-protect sa kanilang mga pananim, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa sa kanila, Lord. Lord, sa umagang ito, dalangin ko rin ang aming mga kaibigan na magsisilakbay pauwi sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga lugar kung saan sila naninirahan. Kung sila man ay sasakay ng eroplano o barko, Lord, ingatan mo sila. Dalhin mo sila ng maluwalhati sa kanilang pupuntahan, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na mag-iingat sa kanila. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga immigrant, mga nagtatrabaho, naninirahan na sa ibang bansa. Ingatan mo sila, O Lord. Maraming salamat at purihin ka, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sa ating panahon ngayon, no? Maraming tao ang madaling mawala ng pag-asa. Kapag tila walang kasagutan ang panalangin, madali tayong mapagod at isipin na hindi tayo naririnig ng Diyos. Ngunit, sa talinghagang itong mga kaibigan, itinuturo sa atin ni Jesus ang isang mahalagang aral, ang kapangyarihan ng panalangin na may pagtiyatiyaga at pananampalataya. Ngunit sa talinghagang ito, mga kaibigan, ng babaeng balo at ng masamang hukom, itinuro sa atin ni Jesus ang isang mahalagang aral, ang kahalagahan ng pananalangin na may pagpupursige at pananampalataya. Ang Diyos ay hindi tulad ng hukom na walang malasakit. Siya ay Ama na makatarungan at mahabagin. Nais niya na manatili tayong matatag sa pananalangin kahit tila walang kasagutan. Ang unang punto, mga kaibigan, manalangin ng walang pagod. Ang babaeng balo ay larawan ng isang taong walang kapangyarihan o impluensya. Ngunit hindi siya tumigil sa paghingi ng katarungan. Paulit-ulit siyang lumapit sa hukom hanggang sa siya ay pakinggan. Ganito rin dapat ang ating espiritu sa panalangin. Hindi dahil hindi agad sumagot o sumasagot ang Diyos, ay titigal na tayo. Mga kaibigan, sa halip, dapat tayong magpatuloy na lumapit, manampalataya at maghintay sa kanyang oras. Ang Diyos ay hindi tulad ng masamang hukom, mga kaibigan. Siya ay mapagmahal, makatarungan, at tapat sa kanyang mga anak. Ikalawang punto, mga kaibigan. Ang Diyos ay nakikinig at kumikilos sa tamang panahon. Minsan iniisip natin, bakit parang hindi agad tumutugon ang Diyos? Ngunit ang katotohanan, mga kaibigan, ang Diyos ay laging kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Tulad ng isang mabuting magulang. Mabuting magulang. Alam niya kung kailan at paano niya ipagkakaloob ang ating kahilingan. Di ba? So, ang kanyang pagtugon ay hindi laging ayon sa ating oras, kundi ayon sa kanyang ganap na karunungan. Pangatlong punto, pananampalatayang matatag hanggang wakas.
Sa huling bahagi, tinanong ni Jesus, ngunit pagparito ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya? Isang mapanuring tanong ito mga kaibigan na hindi upang takutin tayo, kundi upang kahamunin tayo na manatiling tapat sa Kanya. Ang tunay na pananampalataya mga kaibigan ay hindi sumusuko sa gitna ng katahimikan ng Diyos. Ito ay nanatiling nagtitiwala, umaasa, at patuloy na nanalangin kahit walang kasiguraduhan sa paligid. Ang talinghagang ito mga kaibigan ay paalala sa ating lahat. Ang Diyos ay nakikinig, ngunit nais niya na makita ang ating pagtitiyaga at pananampalataya. Ang pananalangin ay hindi para baguhin ang isip ng Diyos, mga kaibigan, kundi upang baguhin ang ating mga puso, upang tayo'y maging matatag, mapagtiwala, at mas malapit sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung ikaw ay naghihintay ng kasagutan ngayon, huwag kang mapagod. Patuloy kang manalangin. Patuloy kang manampalataya. Sapagkat sa tamang oras, ang Diyos na makatarungan ay kikilos at ang Kanyang tugon ay laging pinakamainam. Ito ang hamon sa atin mga kapatid, mga kaibigan. Ang talinghagang ito ay paalala na ang pananalangin ay hindi lamang paraan upang humingi, kundi isang pagsasanay ng ating pagtitiwala doon sa Diyos. Kapag tila tahimik ang Diyos, mga kaibigan, hindi ibig sabihin na walang ginagawa siya. Sa halip, hinuhubog niya ang ating mga puso upang lalo tayong magtiwala. Kahit sa gitna ng paghihintay, patuloy tayong manalangin, magtiwala at manampalataya. Sa tamang panahon, tutugon ang Diyos, sapagkat siya ay tapat, makatarungan, at hindi niya binabago ang Kanyang mga anak na nanatiling nananalangin sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa paalala na Ikaw ay laging nakikinig sa aming mga pananalangin. Turuan mo kaming magtiyaga, magtiwala, at huwag manawala ng pag-asa. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang sa iyong pagbabalik, matagpuan mo kaming nananalangin pa rin, umaasa pa rin, at tapat pa rin sa iyo. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig at patuloy na gumagawa para sa ikabubuti ng aming kapwa at ng aming kapaligiran. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan o Diyos. Bagkus proteksyonan mo po ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.